Sa tingin mo ba, tutulungan ko ang mama mo sa paghahanap sa'yo kung bad akong tao? Hindi na hindi ba? Tumango si Mateo. Pero ayaw ko pong suwayin si mama. Baka po magalit siya sa akin. It's fine, Mateo. Hindi mo kailangan suwayin ng mama mo. Nakangiting sambit ni Marcus bago unti-unting lumapit kay Mateo. Hindi gumalaw si Mateo, kaya nagdikit ang makatawan nila. Hinihintay ko po si Lola. That's good. Next time, huwag ka nang alis ng basta-basta ha. Baka mawala ka ulit. Gusto mo bang umiyak ang mama mo pag nawala ka? Mabilis na umiling si Mateo. Ayaw po. Kaya huwag ka nang alis ng basta-basta, okay? Nga pala, tama ba ako ng pagkakarinig kahapon? Sinabi mo na magkamukha tayo? Naningkit ang mga mata ni Mateo. Bakit po? Nagtataka nitong tanong. Pwede bang makahingi ng isang pabor, Mateo? May ipapagawa sana ako sa'yo. Pero kung gusto mo, ako nang gagawa para sa'yo. Nakangiting wika ni Marcus upang hindi matakot sa kaniyang bata. Ano po yun? Binuksan ni Marcus ang dala niyang bag at tinukot doon ang tube na may lamang cotton swab. Binuksan niya yun at pinukot sa loob ng tube ang swab. Nakikita mo ba ito? Ipapasok ko ito sa bibig mo. Tapos ikuskus ko sa magkabila mong pisngi. Litanya ni Marcus. Alam niyang hindi tama ang ginagawa niya pero ito lang ang makakatulong sa kanya para malaman niya kung totoo ba o hindi ang paghihinala niya. Sa ganitong paraan lang kakalma si Marcus. Kapag nagnegatibo ang DNA test nilang dalawa ni Mateo, itigil na siya sa paglapit dito. Ayoko po, baka po masaktan ako. Agad na tanggi ni Mateo kay Marcus. Hindi ito masakit, Mateo. Ikukuskus ko lang sa loob ng bibig mo at tapos na. Promise, hindi ito masakit. Gusto mo bang bigyan kita ng toys? Ano bang gusto mo? Sabihin mo lang. Talaga po? Paninigurado pa ni Mateo. Oo, basta tayaan mo ko. Ikuskus ito sa loob ng bibig mo. Game? Sandali pang nag-isip si Mateo at maya-maya pa'y tumango na ito. Ngumaga na nga ito kaya dali-daling pinasok ni Marcus ang swab sa bibig nito at kumuha roon ng specimen. Pagkatapos ay ibinalik niya na yon sa tube at inilagay sa bag. Pero hindi pa nakontento si Marcus. Hinila niya ang isang hibla ng buhok nito na nagpadaing kay Mateo. Aray ko po, bakit niyo po hinila ang buhok ko? Reklamo ni Mateo habang kinakamot ang parte ng ulo kung saan siya humila ng isang hibla ng buhok nito. Ngumiti si Marcus. Accidental lang, Mateo. I'm really sorry for doing this to you. Hindi lang ako mapakali. Ginukot ni Marcus ang pitaka niya sa bulsa at kumuha roon ng 5,000. Ipinatong niya yun sa mga hita ni Mateo. Ibili mo yan ng maraming toys. Aniya pa bago dali-daling umalis dahil nakita na niyang may papalapit na matanda sa direksyon nila. Umalis siya at nagtungo sa ospital kung saan nagtatrabaho ang isa niyang kaibigan para ipatest ang mga specimen nilang dalawa ni Mateo. Samantala, nakakunot noong kinuha ni Mateo ang pera sa mga hita niya. Lola, binigyan niyo po ko ng maraming pera. Mayaman na po tayo. Tuwang-tuwang said ni Mateo sabay pakita ng pera sa kakarating lang niyang lola. Abat, saan ang galing niya na po? Inuro ni Mateo ang malayo ng bulto ni Marcus. Sa kanya po. Wika nito. Bumaling ang lola niya sa tinuturo niya pero bigo na itong makita kung sino yon dahil sa kalabuan ng mata. Give me 1 week, Marcus. 1 week? Wala na bang ibibilis yan? Iritadong tanong ni Marcus kay Esteban dahil sa narinig dito. Kung gusto mo, palit na lang tayo ng posisyon. Hindi biro ang DNA test, Marcus. Mabilis na yung 1 week eh. Basta, hintayin mo na lang ang tawag ko. Kapag may result na, tatawagan agad kita. Wala nang nagawa si Marcus kundi ang tumamo sa mga sinabi ng kaibigan. Lumabas na siya ng ospital at sunod-sunod na nagpakawala ng hangin sa bibig. Malayo pa lang pero kinakabahan agad siya sa magiging resulta ng DNA test nilang dalawa ni Mateo. Pero malakas na ang kutob ni Marcus sa magiging resulta noon. Imposible na maging negatibo yon dahil tama si Mateo. Magkamukha nga silang dalawa. Halos araw-araw ay hindi mapakali si Marcus.
hindi na siya makapag-focus ng maayos sa trabaho niya bilang software engineer. Hindi na siya makapaghintay sa tawag ng kaibigan. Hanggang sa isang araw, habang nagtitipa sa kanyang laptop, bigla na lang nakatanggap ng tao si Marcus kay Esteban at laking tuwa niya nang malabang meron ng resulta. Dali-daling umalis si Marcus at nagtungo sa ospital. Pinuntahan niya agad si Esteban at kinuha rito ang papel kung saan makikita ang resulta ng DNA test. Nagpasalamat siya sa kaibigan bago bumalik sa kanyang sasakyan. Nanginginig si Marcus habang hawak ang papel. Hindi na naman siya mapakali. Sunod-sunod siyang lumunok ng laway kapag Juan ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Nagbilang siya ng 10 bago binuksan ang papel. At mula roon, nakita na ni Marcus ang resulta. 99.998% na anak niya si Mateo. Nang sandaling yon, nabitawan niya ang hawak na papel at pakiramdam ni Marcus ay masusuffocate siya sa nalaman. Paano nangyayari na anak niya si Mateo? Paano? Yung baon mo baka makalimutan mo, ha? Paalala ni Grace kay Mateo habang nagbibihis siya. Nasa bag ko na po, Mama. Tugon ni Mateo mula sa labas. Nagpatuloy na si Grace sa pagbihis at nang matapos, naglagay pa siya ng konting kolorete sa kanyang mukha bago lumabas ng silid. Nagpaalam na siya sa inay niya at inaya na si Mateo palabas ng bahay. Dahil ihahatid na niya ito sa paaralan bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Mama, bakit hindi po natin ginagamit yung perang binigay ng lalaki? Sabi niya po kasi bili ko yun ng mga laruan pero hindi niya naman po ako pinayagan. Nakamusong sad ni Mateo habang naglalakad sila sa eskinita palabas ng compound nila. Anak, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ibabalik natin yon? Pero binigay niya na po yun sa akin, Mama. Akin na raw po yun, sabi niya. Mama, gamitin na po natin yun para makabili na po tayo ng mga laruan ko. Tapos yung iba, ibili po natin ng school supplies at pagkain. Hindi pa man, natatapos si Mateo sa pagsasalita ng ora-orada itong binuhat ni Grace at kumakbo pabalik sa bahay nila. Walang idea si Mateo sa nangyayari ng oras na yon, pero kalaunan ay napagtanto na niya ang dahilan. Habang tumatakbo si Grace, nasa likuran nila si Marcus. Hinahabol sila. Hindi mo na ako kailangang takbuhan pa, Grace. Sigaw ni Marcus na hindi man lang nagawang pansinin ni Grace. Pagkarating sa bahay, pumasok na sila at nangakmang isasara na niya ang pinto. Mabilis na napigilan niyo ng maskuladong braso ni Marcus. Anong ginagawa mo rito, Marcus? Hindi ka na dapat pumunta pa rito. At yung perang binigay mo sa anak ko, ibabalik ko yun sa'yo. Hindi mo kami basta-basta mauututan. Inangat ni Marcus ang isang kamay kung saan hawak ang resulta ng DNA test. Nandito ang katotohanan, Grace. Sa papel na ito, nakatala ang totoo. Daan ako si Mateo. Agad nanlaki ang mga mata ni Grace nang marinig yon. Hinaklit niya ang papel sa kamay ni Marcus at binuksan yon. 99.9998% ang resulta. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Marcus. Maniniwala ba siya? Wala rin siyang kasiguraduhan na anak ni Marcus si Mateo. Ginusumat ni Grace ang papel at ibinato yun kay Marcus. Hindi mo anak si Mateo, Marcus. Anak ko siya. Imposible na maging anak mo siya. Dahil aminado ka rin sa sarili mo na hindi mo siya anak, na hindi mo alam kung paano mo siya naging anak. Ako lamang magulang ni Mateo at wala ng iba. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng barangay. Aalis lang ako kapag nalaman ko na ang totoo, Grace. Saan galing si Mateo? Saan mo siya kinuha? Anak ko siya at imposibleng ikaw ang ina dahil ngayon lang naman kita nakilala. Wala tayong connection kaya imposibleng tayong bumuo sa kanya. Yung naramdaman ko nung unang beses ko siya nakita, nukso ng dugo yun. Kaya ako naramdaman ang bagay na yun dahil may connection kaming dalawa ni Mateo. Anak ko siya, Grace, at ako ang ama niya. Lumuluhang umiling si Grace. Imposible ito, Marcus. Imposibleng maging anak mo si Mateo. Mama, siya po ang papa ko? Inosenteng tanong ni Mateo habang nakayakap sa hita ni Grace. Yes, baby. Ako ang ama mo. Sa'yo na rin ang galing na magkamukha tayo. Kaya gumawa agad ako ng paraan. Sa tulong ng DNA test, nalaman noon na magkamatayang dalawa. I am your father, Mateo. Hindi ka ba masaya na nandito na ako? Napulot ko lang si Mateo sa labas ng simbahan.
Walang pagdadalawang isip na pag-amin ni Grace na agarang ikinabaling ni Marcus sa babae. Bumakas ang gulat sa mukha ni Marcus nang marinig yun. Hindi niya maproseso ang narinig. Kung totoo ang sinabi ni Grace, paano niya naging anak si Mateo? Gulong-gulo na siya ng oras na yon at hindi na niya alam ang iisipin niya, lalo pat umamin na si Grace sa kanya. Samantala, wala nang nagawa si Grace kundi sabihin ang totoo. Dahil alam niyang gagawin ni Marcus ang lahat, malaman lang ang katotohanan. At kung makikipaglaban pa siya, matatalo lang siya mula rito. Paano nangyari yun, Grace? Naiiling na tanong ni Marcus habang tumutulo ang ilang butil ng luha sa kaniyang mga mata. Hindi ko alam kung sinong magulang niya dahil napulot ko lang siya sa labas ng simbahan. 7 taon ang nakalipas. Gusto ko siyang alagaan kesa ibigay siya sa mga opisyal. Tapos may papel sa damit ni Mateo nang makita ko siya. Pinakiusapan niyang alagaan ko si Mateo. Tapos kasama ng papel ay ang pangalan na parang hindi buo. Parang putula. Anong nakalagay? Lumunok si Grace. Emma. Sagot ni Grace na halos ikalaglag ng panga ni Marcus. Are you serious, Grace? Oo, seryoso ako. Emma ang nakalagay sa papel. Emma. It means Emily. Emily? Sino si Emily? Bumantong hininga si Marcus. Ex-girlfriend ko. Nasapo ni Grace ang kanyang bibig gamit ang mga palad ng sandaling yon habang si Marcus naman ay sunod-sunod na ang pagtulo ng maraming butil ng luha sa magkabilang mata. Maya-maya pa ay bigla na lang itong tumakbo palayo. Hindi na nagawang sundan pa ni Grace si Marcus. Pabagsak na umupo si Grace sa lapag at sunod-sunod na umiyak. Mama, siya po ang papa ko. Tapos napulot niyo lang po ako. Totoo po ba yan, Mama? Totoo po ba na hindi po kayo ang tunay na mama ko? Umiiyak na tanong ni Mateo sa kanya. Hindi na nagawang sagutin pa ni Grace ang anak. Patuloy lang siya sa pag-iyak dahil sa takot. Dahil dumating na nga araw na kinakatakutan niya. Ito ang pinakaayaw niyang mangyari sa buhay niya. Masakit man pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na mawawala na si Mateo sa kanya. Pagka-uwi ni Marcos sa bahay nila, dali-dali siyang pumanhik sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag. Nang makarating, agad niyang hinanap ang sulat na natanggap niya mula kay Emily 7 taon nang nakalipas. 7 taon nang lumipas subalit ni hindi man lang ngayon binasa. Kaya ngayon ay hinahanap na niya. Hinanap niya yun kahit sa kasulok-sulukan dahil alam niyang iyon lang ang makakatulong sa kanya upang malaman ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang minuto, tuluyan na niyang nahanap yun. Namamasa ang mga matang umupo si Marcos sa kama at binuksan ang envelope. Dinukot niya roon ang papel at binuklat yun. Nang makitang may kahabaang liham ni Emily, agad niyang sinimulang basahin. I'm really sorry kung nagawa ko yun sa'yo. Lasing ako ng gabing makita mo akong nakikipaghalikan sa isang lalaki. Hindi ko ini-invalidate ang nararamdaman mo kaya wala na akong nagawa kundi tanggapin na hindi mo na ako bibigyan pa ng ikalawang pagkakataon. Sobra kong pinagsisisihan ang nagawa ko, Marcus. Umaasa ako na dumating sana ang pagkakataon na mapapatawad mo ko. Akala ko tapos na pagkatapos nating maghiwalay. Pero nagkamali ako. Ilang araw matapos tayong maghiwalay, nalaman ko na buntis ako. Natatakot akong magsabi sa'yo dahil baka ipagtabuyan mo lang ako at isipin mo na sa ibang lalaki itong dinadala ko. Pero sigurado ako na sa'yo yung bata, Marcus. Wala akong ibang nagawa kundi ilihim sa'yo ang totoo. At pati na rin sa pamilya ko na alam mo naman na hindi tanggap ang relasyon natin. Natatakot ako at baka kung anong gawin nila sa anak natin kaya dumayo ako. Pero makalipas ang ilang buwan, malapit ko nang iluwan ang anak natin. Bigla na lang ako na-diagnose ng may lung cancer. Natatakot ako para sa anak natin. Hindi ako makapag-desisyon ng maayos. Hindi ko alam kung saan siya dadalhin. Nang mailuwala ko siya, napagpasyahan kong iwanan siya sa labas ng simbahan. Hindi ako umalis noon. Binantayan ko ang anak natin hanggang sa makita siya ni Grace Robinson. Nakita ko kung gaano siya kadeterminado malagaan ng anak natin.
Kaya palagi ako nagpapadala sa kanya ng mga kailangan ng anak natin. Mahal na mahal ni Grace ang anak nating Marcus.